Namangha ang mga estudyante na nakasaksi sa matinding labanan, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita, dahil hindi nila inasahan na may dalawa palang tunay na Dragon Master sa batch ng kanilang klase. Pagkatapos ng mabangis na pag-atake ni Bai Qi, bumulwak ang makapal na usok mula sa gitna ng labanan, mula sa alikabok, unti-unting lumitaw si Bai Qi. Dahan-dahan siyang lumutang sa ere, lumalampas sa usok na tila isang makalangit na nilalang. Sa isang iglap, lumipad siya papunta sa kanyang amo. Mabait itong lumapag sa balikat ng ating bida, habang ang lahat ng nakasaksi ay hindi maitago ang paghanga at pagkamangha nila sa kanilang nasaksihan. Samantala, ang Green Forest Dragon ay makikitang sugatan at nakalugmok sa lupa, may mga yelong tumusok sa katawan nito, at kitang-kita ang matinding pinsala mula sa kapangyarihan ni Bai Qi. Sa kabilang banda, hindi naman makapaniwala si Nanye sa sinapit ng kanyang Green Forest Dragon, sa harap ng lahat, napasigaw siya sa galit at pagkagulat, hindi niya matanggap na ang isang espiritong tinawag niyang walang silbi ang siyang tumalo sa kanyang halos ganap ng dragon. Dahil sa matinding inis, bigla niyang sinigawan si Zhu Minglang, akusado niyang nandadaya ito sa laban, na hindi raw yun patas, at imposible raw na magtaglay ng ganoong lakas ang isang maliit na espiritu. Sa isang hindi inaasahang sandali, biglang dumating ang isang napakagandang babae na agad umagaw ng atensyon ng lahat. Pagkakita ng mga estudyante sa kanya, sabay-sabay naman silang bumati sa kanilang guro na si Duan Gang. Nagulat naman ng husto ang ating bida, nang makita ng mas malinaw si Teacher Duan Gang, napagtanto niyang ito pala ang babae na minsang tumulong sa kanila ni Hia. Hindi niya inakalang ang babaeng yun ay isa palang guro sa Dragon Tamers Academy. Pagkatapos nito, lumapit si Teacher Duan Lan at pinuri ang naging laban ni Zhu Minglang at Nanye. Ayon sa kanya, hindi raw masama ang ipinakita ng dalawa sa entablado, kaya pinayuhan silang bumalik na sa kanilang mga upuan. Ngunit hindi pa rin mapakali si Nanye, kaya dali-daling lumapit siya kay Teacher Duan Gang at nagreklamo tungkol sa mata ng kanyang Green Forest Dragon, nais niyang malinawan kung anong araw talaga ang nangyari. Naging seryoso naman dito si Teacher Duan Gang at iniabot sa kanya ang isang gamot. Sinabi niyang kung ipapahid ito sa mata ng kanyang dragon, agad itong makakabawi. Dagdag pa niya, dapat daw magpasalamat si Nanye, dahil kung tinamaan mismo ang ulo nito, tiyak patay ng araw ang dragon nito. Nagulat naman si Nanye sa kanyang narinig, hindi pa pala nabulag ang kanyang dragon, at ligtas pa rin ito. Makalipas ang ilang saglit, nagsimula na ang kanilang klase, tinalakay ni Teacher Duan Gang ang isang mahalagang paksa ng lahi ng mga dragon. Ipinahayag niya na may tatlong pangunahing bloodline ang mga dragon. Ang una ay ang Ancient Dragons, mga dragon na bihasa sa pakikipaglaban. Ang pangalawa ay ang Great Dragons, may kakayahang gumamit ng mahika. At ang pangatlo ay ang Asher Dragons, taglay ang misteryosong sining o mystic arts. Bilang halimbawa, binanggit ni Teacher Duan Gang ang Green Forest Dragon ni Nanye, na kabilang sa Great Dragon Bloodline. Ang kakayahan nitong magpalabas ng kumikinang na berdeng baging ay patunay ng plant magic na gamit nito, isang katangian ng Great Dragons. May nagtanong sa klase tungkol sa White Ice Morning Dragon ni Zhu Minglang, kung anong uri ng bloodline mayroon nito. Ipinaliwanag ni Teacher Duan Lan na ang pangunahing bloodline ng White Ice Morning Dragon ay mula sa Silver Moonwing Dragon, na kabilang sa Asher Dragon Bloodline, samantala, ang pangalawang bloodline nito ay mula sa Starwind Ice Dragon, na kabilang naman sa Great Dragon Bloodline. Dagdag pa niya, sa laban kanina, ang ginamit ng White Ice Morning Dragon ay Wind Magic at Ice Magic, walang kahit anong Asher Dragon Mystic Arts ang ginamit nito. Ipinaliwanag ng guro na lahat ng nilalang ay may apat na mahalagang yugto ng paglaki, ang infant phase, sanggol, growth phase, paglago, adult phase, matanda, at complete phase. Ganap, sa mundo ng mga dragon, may mga ranggo rin silang sinusundan tulad ng Dragon Child, Dragon General, Dragon Lord, Dragon Monarch, at Dragon King. Ginamit na halimbawa si Nanye na may Green Forest Dragon na kasalukuyang nasa growth phase, at nasa Dragon Child level. Samantala, ang White Ice Morning Dragon ni Zhu Minglang ay nasa infant phase pa lamang, ngunit ang lakas nito ay katumbas na ng isang Dragon Child. Ipinunto ng guro na kung ito'y maabot ang complete phase, posibleng maging isa ito sa mga Dragon Monarch. Namangha ang mga estudyante, lalo na't hindi nila inaasahan na ang tila maliit at inosenteng White Dragon ay ganoon kalakas,
napaisip sila na tunay na maswerte si Zuming Lang sa pagkakaroon ng isang makapangyarihang alagang dragon. Napaisip naman dito ang ating bida, na hindi pa nga raw nagigising ni Bai Qi ang kanyang Asher Dragon Mystic Art, na nangangahulugang sa panahon pa ng kanyang growth phase ito magpapakita. Bukod pa rito, wala ring alam na Great Dragon Magic si Bai Qi noon, kaya't ang tinatawag na regression o pagbabalik sa anyong sanggol ay hindi basta simpleng pag-urong ng kanyang buhay o yugto. Sa halip, tila isa itong metamorphic rebirth, isang anyo ng pagbabagong anyo na posibleng magbunga ng mas mataas na kapangyarihan. Pagkatapos nito, pinayuhan ni Teacher Duangang si Nanye na huwag pang hinaan ng loob, ipinaliwanag niyang maaaring magbukas ng higit sa isang spiritual domain ang isang tao, kaya posibleng makakuha rin siya ng isang makapangyarihang dragon pet balang araw. Binigyang diin ng guro na mahalaga ang kababaang loob at tiyaga sa pagsasanay, at hindi dapat maging arogante at pabigla-bigla. Bagamat masama ang loob ni Nanye, determinado pa rin siya. Sa isip niya, balang araw, malalampasan niya nga raw ang mga ito, sabay tingin kay Zuming Lang at kay Bai Qi. Pagkatapos ng klase, nag-isip-isip si Zuming Lang habang pinagmamasdan si Bai Qi na masayang umiinom ng nectar. Napagtanto niya kung gaano kahalaga ang tamang pagpapalaki sa isang dragon mula sa pagiging sanggol hanggang sa paglaki nito. Kung hindi maayos ang pagpapakain at pag-aalaga, maaaring hindi kailanman magising ang taglay na Asher Dragon Mystic Art ni Bai Qi. Ngunit may isang problema, sapat lamang ang nectar na meron siya para sa loob ng isang linggo. Sa isip niya, saan nga raw siya makakahanap pa ng dagdag na nectar para kay Bai Qi? Habang nag-iisip si Zuming Lang, may narinig na ingay ang ating bida, kaya dali-dali niya itong tiningnan kung ano ito. Pagkakita niya dito, nagulantang na lamang si Zuming Lang dahil nakikipaglaro si Hia habang nakadikit pa ito kay Teacher Duangang. Nagtanong naman dito si Teacher Duangang kay Zuming Lang kung maaari ba siyang humingi ng isang pabor, hindi na nagdalawang isip ang ating bida at agad siyang pumayag sa hiling ng kanyang guro. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinaliwanag ni Teacher Duangang na may 100 taong gulang na halimaw sa ilalim ng lawa, kahit hindi ito ganoon kalakas. Sobrang sensitibo naman ang pang-amoy nito. Tuwing sinusubukan niyang tawagin ang kanyang Deep River Dragon, agad itong nagtatago sa pagitan ng mga bato sa ilalim ng lawa. Dagdag pa niya, madali sanang patayin ang halimaw gamit ang Mystic Arts, pero baka madamay ang iba pang nilalang sa lawa. Dahil dito, humihingi siya ng tulong kay Hia, ang maliit na dragon ni Zuming Lang, upang kunin ang halimaw at mailabas ito mula sa taguan. Bago simulan ang plano, pinaalalahanan ni Zuming Lang si Hia na sa oras na lapitan siya ng halimaw sa lawa, agad siyang lumangoy palayo at huwag hayaang mahuli. Kapag nailabas na ang halimaw, si Teacher Duangang na ang bahala gamit ang kanyang Flood Dragon. Ngunit nagrereklamo si Hia, ginagamit daw siyang bilang kasangkapan, at sobra na raw ito. Agad siyang lumapit kay Teacher Duangang na tila humihingi ng kaunting lambing at aliw. Ngumiti si Teacher Duan at sinabing huwag mag-alala. Wala namang magiging panganib, dahil napakalakas nga raw ni Hia. Dahil dito, muling lumakas ang loob ng maliit na buwaya, dahil nakayakap na ito ng isang malaking kokomelon. Matapos ang ilang sandali, matapang ipinain ni Hia ang kanyang sarili bilang bitag. Habang ginagawa niya ito, tahimik siyang pinagmamasdan ng ating bida, na tila nag-aabang ng susunod na mangyayari. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, isang misteryosong nilalang ang bigla na lamang lumitaw sa kanilang kinaroroonan, na nagdagdag ng tensyon at kaba sa sitwasyon. Sa kalagitnaan ng katahimikan, isang misteryosong nilalang ang bigla na lamang lumitaw mula sa kailaliman ng tubig. Ang tubig ay nagsimulang mag-iba ng daloy, at pati ang mga isda ay nagsiliparan pataas. Dahil dito, nag-aalala niyang sinabi kay Teacher Duangang na nandito na nga raw ang halimaw. Ngunit ang tugon lamang ni Teacher Duangang, na hanggat hindi pa nakakatawid sa talon ang halimaw, hindi sila kikilos. Sa kabilang banda, natatakot na sumisigaw ng tulong si Hia habang hinahabol siya ng halimaw. Nang makita ito ng ating bida, agad siyang kumilos at mabilis na pinalabas ang kanyang espasyo upang mailigtas si Hia mula sa kapahamakan. Ngunit bigla siyang sinabihan ni Teacher Duangang ang ating bida na kung ililigtas niya si Hia ngayon, para na rin niyang isinuko ang pagkakataong maabot nito ang tunay na potensyal. Ipinaliwanag niyang kailangang makaranas si Hia ng mga pagsubok upang mas lumakas. Kung hindi niya ito mararanasan, hinding-hindi siya magiging isang tunay na dragon. Naunawaan naman ito ng bida at inihalin tulad sa mga agila,
na kung hindi itinutulak ang kanilang mga inakay mula sa bangin, ay hinding-hindi matututo lumipad. Habang nangyayari ito, patuloy pa rin sa pagtakbo si Hia. Ngunit sa kabila ng matinding sakit at takot, hindi umatras si Hia. Pinilit niyang lumaban sa dambuhalang halimaw na mas malaki at mas malakas kaysa sa kanya. Habang umiilag at tumatakbo sa ilalim ng tubig, unti-unti siyang pinupukaw ng matinding determinasyon. Dahil dito, nagliyab ng enerhiya ang kanyang sungay, at sa isang malakas na pag-atake, tinamaan niya ang halimaw sa mismong katawan nito, na naging dahilan ng pagtilapo nito sa ere. Habang sugatan na ang halimaw, biglang lumitaw mula sa waterfalls ang flood dragon ni Teacher Duan Gang, galit na galit ito at buong lakas na sumugod sa halimaw, sinunggaban niya ito at kinagat ng malalim, dahilan para magkaroon nito ng malubhang pinsala sa kanyang katawan, kasabay nito, itinapon ng flood dragon ang halimaw ng buong lakas pabagsak sa pader, dahilan upang mawala na ito ng malay. Pagkatapos nito, biglang nabahala si Zhu Minglang nang makita si Little Hia na lumulubog sa tubig. Dahil dito, dali-dali naman sumigaw si Zhu Minglang sa pag-aalala. Napansin naman ng Flood Dragon si Hia, kaya binuhat niya ito gamit ang kanyang buntot. Pinuri ni Zhu Minglang si Little Hia at sinabing kahit ang Flood Dragon ay humanga sa kanya, tuwang-tuwa si Hia at ipinagmamalaki pa na napatay niya ang catfish gamit ang kanyang lakas, kasama ang Waterfall Flood Dragon. Kasabay nito, lumapit naman si Teacher Duan at pinatay ang dambuhalang isdang halimaw gamit ang kanyang kapangyarihan. Kinuha niya ang demonic pearl mula sa halimaw at ibinigay ito bilang gantimpala kay Zhu Minglang para sa kanyang crocodile spirit, upang mapabilis ang pagiging dragon nito. Pagkatapos nito, habang papaalis na si Teacher Duan Gang, sinabi niyang hindi na kailangan siyang pasalamatan ni Zhu Minglang dahil karapat-dapat lang ang gantimpala. Inanyayahan niya ito na pumunta sa kanyang lugar mamayang gabi upang kunin ang Frosty Snow Tree Nectar, na mas mabisa kaysa sa karaniwang nectar para sa paglakas ng dragon ni Zhu Minglang, bilang pasasalamat sa naging tulong niya. Makalipas ang ilang sandali, pinakain ni Zhu Minglang ang kanyang dragon na si Bai Qi ng Frosty Snow Tree Nectar mula kay Teacher Duan Gang, tuwang-tuwa si Bai Qi at halatang gustong-gusto niya ang lasa nito. Habang pinagmamasdan niya si Bai Qi, napag-isip-isip ni Zhu Minglang na kailangang pumunta siya sa silid-aklatan bukas upang maghanap ng impormasyon kung paano palakihin ng maayos ang mga dragon. Nais niyang makapaghanda ng maaga para sa kanilang paglaki at pag-unlad. Kinabukasan, nagtungo si Zhu Minglang sa library ng Dragon Taming Academy upang pag-aralan ang pagpapalaki ng mga dragon, lalo na para sa kanyang dragon na si Bai Qi. Ayon sa mga librong kanyang nabasa, ang Silvermood-winged dragon at ang Starwind Ice Dragon ay parehong mabilis lumaki, tumatagal lamang ng 1 taon at kalahati mula pagkabata hanggang sa growth phase. Dahil dito, tinansya ni Zhu Minglang na aabutin lang ng 1 buwan para kay Bai Qi na maabot ang maturity kung may sapat siyang spirit domain nourishment at nectar. Kung ang pagkain ni Bai Qi ay purong Frosty Snow Tree Nectar, pwedeng bawasan pa sa halos 20 araw ang growth time, at lalakas pa lalo ang kanyang ice feathers at ice magic. Naalala rin ni Zhu Minglang na si Hia, isa pa niyang dragon, ay lumakas ang gana matapos itong kumain ng demonic pearl, kaya tila kailangan niya ring bigyang pansin ang paglaki nito. Habang naglalakad-lakad si Zhu Minglang sa aklatan, napansin niya ang isang maganda at gintong aklat na agad kumuha ng kanyang pansin, ang pamagat nito ay daan patungo sa kayamanan. Dahil gusto niyang mabilis na yumaman, agad niya itong kinuha at binuklat. Habang binabasa niya ito, nalaman niyang mahilig ang mga dragon na mag-ipon ng ginto at pilak, kaya't ang pinakamadaling paraan para yumaman ay ang pagloob sa mga pugad ng dragon at pagkuha ng kanilang kayamanan. Dahil dito, biglang lumiwanag ang mukha ni Zhu Minglang, para bang nakita na niya ang kanyang magiging buhay mayaman. Natutuwa siyang tumatawa habang ini-imagine ang mga gintong barya na parang ulan sa paligid niya. Pagkatapos nito, bigla siyang napaisip, na pagtanto niyang kalokohan lamang ang kanyang iniisip, at marahil ay mas mabuting balikan na lang niya ang dati niyang trabaho. Habang binabalik na niya ang aklat, bigla siyang napatigil, may nakita siyang kakaibang bagay sa gilid ng kanyang paningin, napatitig siya, nanlaki ang mata, dahil ang kanyang nakita sa pagitan ng mga aklat ay isang babaeng may suot na kulay lilang damit, at litaw ang malalim na kokomelo nito. Pagkatapos nito, napansin niya ang isang babae na pamilyar ang itsura, napaisip siya kung si Nanling siya ba ito o si Li Yanzi. Naglakad ang ating bida palapit kay Nanling siya at ngumiti ito.
Sinabi niya sa kanya na ang galing ng pagkakataon at nagkita na naman sila muli. Pero sumagot ng seryoso si Nanling siya, sa tingin bang araw ng ating bida ay talagang pagkakataon lang ito. Akala naman ng ating bida ay si Yanzi talaga ang kanyang kausap, kaya nagtanong na ito kay Nanling siya kung dumalaw bang araw ito para sa kanya. Pero sa halip ng ngiti, malamig at matalim na tingin lang ang ibinigay ni Nanling siya. Tumindig ang kanyang buhok habang unti-unting lumalabas ang enerhiya sa paligid niya. Sinabi nito sa ating bida na narito siya para patayin siya, habang matapang na hawak ang malakas na mahika sa kanyang kamay. Dahil dito, napaisip ang ating bida, sa loob-loob niya, iniisip niyang papatayin ba siya nito dahil sa paninira sa pangalan niya, at bakit hindi pa niya ito ginawa noon pa. Kasabay nito, tinutok ni Nanling siya ang kanyang sandatang aura para paslangin na ang ating bida, at sinabi din ito na napagtanto niyang ang pagpapatuloy sa buhay ni Zuming Lang ay parang lason, isang tinik na sumasakit sa tuwing siya ay sumusubok na maging masaya. Kaya gusto na raw niyang tapusin na lang ang lahat. Sumagot naman si Zuming Lang, sinabing naiintindihan niya ang sinasabi nitong paghihirap, alam niyang nilalaro sila ng tadhana, habang siya'y tahimik lang na nag-aalaga ng mga dragon at nagbabasa ng libro. Si Nanling siya ang siyang humaharap sa mga tsismis at masamang usap-usapan tungkol sa kanila. Pero sa halip na paliwanag, tinanong siya ni Nanling siya ng direkta kung may huling salita pa siya. Sinabi naman ng ating bida na inakala niya na iba si Nanling siya sa ibang babae, isang taong hindi ibinubunto ng galit sa iba kahit pa nakaranas ng kahihiyan. Sa dulo ng usapan, kahit masakit ang nangyari, taos puso pa rin ang kanyang pasasalamat, pinapasalamatan niya si Nanling siya sa pagbibigay sa kanya ng enrollment letter, na nagbigay daan para maranasan niya ang isang maganda at makabuluhang panahon sa academy. Pagkatapos ng emosyonal na pasasalamat ni Zuming Lang, biglang inalis ni Nanling siya ang kanyang aura at may sinabi ito sa harap niya tungkol sa enrollment letter. Dito na nagsimulang magtaka ang ating bida at napansin ang isang bagay na kakaiba. Dahil dito, napagtanto ni Zuming Lang na hindi pala si Lianzi ang kaharap niya, kundi si Nanling siya, kaya labis na lamang ang pagkagulat nito. Ngumiti naman si Nanling siya at inamin nito ang totoo, siya pala ay kapatid ni Lianzi na si Nanling siya. Nagulat si Zuming Lang nang malaman niyang tunay na magkapatid pala sina Lianzi at Nanling siya, na itanong pa niya kung galing ba sila sa iisang tahanan. Ipinaliwanag ni Nanling siya na magkaibang apelyido nila dahil si Lianzi ay sumusunod sa apelyido ng kanilang ama, habang siya naman ay sa apelyido ng kanilang ina, kaya si Lianzi ay kabilang sa Li clan, at siya naman ay sa Nan family. Lalong nagulat si Zuming Lang nang napagtanto ni Nanling siya na ang batang pulubi na naging dahilan ng pagbagsak ni Lianzi bilang Crown Princess ay ang ating bida pala mismo. Sa kabila nito, hindi siya pinatay ni Lianzi at hinayaang makapasok sa Dragon Tamer Academy. Galit na galit si Nanling siya at sinabi niyang dahil kay Zuming Lang, kailangan na niyang magsuot ng belo tuwing lalabas, kung hindi lang daw kakaunti ang nakakaalam na kambal sila ni Lianzi, malamang ay nadungisa na rin ang reputasyon niya. Ipinaliwanag ni Zuming Lang na may maling akala si Nanling siya tungkol sa kanya at pinayuhan niya itong tanungin ang kapatid nito para malaman ang totoo. Pero mukhang hindi naniniwala si Nanling siya at iniisip na may kinalaman si Zuming Lang sa nangyayari sa kapatid niya. Sinabi naman ng ating bida, kay Nanling siya na biktima rin siya sa nangyayari, kaya wala itong dahilan para magalit sa kanya. Nagalit si Nanling siya at sinigawan ng ating bida, aniya, wala siyang kinalaman sa kanya at huwag daw itong makisawsaw, ngunit napansin niyang hindi naman pala masama ang hitsura ng ating bida, kaya nagtaka siya kung bakit kumalat ang tsismis na isa raw itong maruming pulubi na puno ng sugat. Nagbiro pa ang ating bida at tinanong si Ling siya kung hindi ba siya medyo gwapo, tinignan lang siya nito ng masama at sinabing walang hiya siya. Pagkatapos nito, tinutukan siya ni Nanling siya at galit na tinanong kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila ng kanyang kapatid. Sa takot ni Zuming Lang, agad siyang sumuko at nangakong sasabihin na ang totoo. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang yamakap ang ating bida sa binti ni Nanling siya, habang ikinwento niya ang kanyang nakaraan. Dati raw ay namumuhay siya ng tahimik at maayos sa timog na bahagi ng Mulberry Town, kung saan may sarili siyang lupain at mga punong mulberry. Ngunit isang araw, siya ay ninakawan ng mga tulisan mula sa Wutu. Kinuha nila lahat ng kanyang pera kaya't napilitan siyang pumunta sa lansangan, at dahil sa isang mangkok ng lasong inihalo sa porridge soup ang naging simula ng kanyang kasawian. Habang umiiyak siya at nagkukwento,
Biglang sumiklab ang galit ni Nanling siya at sinipa siya ng malakas. Akala nito ay puro kasinungalingan lang ang sinasabi ng ating bida sa kanya. Pero mariini giniit ni Zuming lang na totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nanlilisik naman ang mata ni Nanling siya habang kinakausap si Zuming lang, sinabi niyang kung namatay siya noon, mamamatay siyang may pinakamababang katayuan, sa ganung paraan, ang prinsesa na nadungisan ng dangal ay masisira ng habang buhay, at magiging isang palaboy na tulad ng isang pulubi. Pero dahil buhay siya, unti-unti raw siyang makakaangat mula sa mababang antas, kung magiging isang dragon tamer siya, kahit pa ang pinakamahina sa lahat, mas mainam pa rin ito kaysa sa pagiging isang maruming pulubi. Dahil sa narinig ng ating bida, naunawaan na niya ang tunay na dahilan kung bakit siya pinanatiling buhay pa ni Yanzi. Sa huli, tumalikod si Nanling siya at mahina niyang binanggit na ito pala ang paraan ni Li Yanzi para pagalingin ang kanyang mga sugat, ang itaya ang kinabukasan ni Zuming lang sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa akademya. Bago siya tuluyang umalis, sinuot niya ang belo, saka nagsabing, alagaan niya nga raw ang kanyang sarili. Habang naglalakad sa loob ng aklatan ang ilang estudyante, pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang malupit at kilalang mandirigma na si Luo Xiao, na tinaguri ang Thousand-Man Slayer. Ayon sa kanila, napakamapanganib ni Luo Xiao at dahil sa mga ginawa nito, hindi na makagawa ng masama ang mga tao mula sa wutu na gumawa ng gulo. Isa sa kanila ang nagsabi na mas madali na raw ngayon ang sumikat kung mahusay kang lumaban, sigurado raw na maraming tao sa Ancestral Dragon City State ang narinig na ang pangalan ni Luo Xiao. Napag-usapan din nila ang isang mas malalim na isyu, si Luo Xiao raw ang pumatay sa lahat ng tao sa isang lugar na tinatawag na Ever City. Idinagdag pa nila ang pinakabagong chismis, na ang prinsesa raw ay may pangit na ugali mula pa noong una. Ayon sa mga kumakalat na sabi-sabi, tuwing may digmaan, pinapapunta raw ng prinsesa ang mga matipuno at malalakas na lalaki sa kanyang tolda para pagsilbihan siya. Habang sinasabi ito ng mga estudyante, makikita si Nanling siya sa gilid. Tahimik lang pero malinaw na naririnig ang lahat, at halatang hindi natuwa sa kanyang mga narinig.